O, tingnan mo na mahal, kung hindi tayo na matutong magpatawad sa ating kapwa minamahal, ay hindi rin po tayo patatawarin ng ating pinakamahal na Paisos. E paano kung hindi lalapit, humingi ng tawad? Amen? Grabing ginawang kasalanan sa iyo, minamahal, hindi naman lalapit. E di, minamahal, anong magagawa natin? Ayaw namang lumapit, humingi ng tawad. Nagmamatigas ang puso, e di, wala ka ng kasalanan sapagkat minamahal, gusto mo man siyang patawarin pero minamahal hindi naman lalapit. E di wala ka na magagawa. Matigas ang puso. Alam na nga niyang kasalanan ng kanyang ginawa. Tapos ayaw namang humingi ng tawad. Wala kang magawa. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya minamahal, pag humingi ng tawad, patatawarin mo. Ang sabi nga ni Pedro, minamahal, how many times forgiven my brother? Sabi niya sa malapay noon. Ilang bisis kong patatawarin na aking kapatid? Sabi niya, till 7 times? Hindi, sabi ng malapay noon. Sabi niya, Jesus said unto him, I say not unto thee 7 times, until 7 times, but until 70 times 7. 77 times 7. Amen. Grabe mo na mahal. Ay walang hanggang kapatawaran ang kailangan pala, minamalas God, ng isang mananampalataya. Palakpakan natin at malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Mayroon po ditong hinalimbawa ang malapay noon, minamahal, praise God. Na yung isang hari, minamahal, nakipag-usap sa kanya pong mga alipin. At sinabi niya doon sa una na nakautang sa kanya ng 10,000 talento, minamahal, sapagkat wala nga po siyang maibayad, yung alipin na yon sa kanyang sa pagkakautan niyang 10 talento na sana'y ibabayad niya yung kanya pong pamilya, kanyang asawa at mga anak, minamahal, para makabayad siya. Dangan nga lamang nang humingi ng tawad, nagpatira pa. Minamahal, humingi ng tawad na patawarin siya, minamahal, at pagbigyan siya, minamahal, at balang araw makakabayad din siya. At sa habag ng kanyang Panginoon, minamahal, ay naawa, pinatawad siya. Basahin nga muna natin minamahal para makuha natin. Mateo 18:21 hanggang 35 na. Dito po sa Mateo Kapitulo 18, talatang 21 hanggang 35. Nang magagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasal ang aking kapatid laban sa akin na siya aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitongpong-pito. Kaya't ang kaharian ng langit ay tulad sa isang lahari na nag-ibig na makapag-usap sa kanyang mga alipin. At na siya'y makapagsimulang makipaghusay, ay iniharap sa kanya ang isa, sa kanya may utang na 10,000 talento. Natapot palibasay wala siyang sukat ibayad. Ipinag-utos ng kanyang Panginoon na siya ipagbili, at ang kanyang asawa at mga anak, at ang lahat niyang tinatangkilik at na makabayad. Dahil dito, ang alipin ay nagpatira pa at sumamba sa kanya na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako at pagbabayaran ko sa iyong lahat. At sa habag ng Panginoon, sa aliping yaon, ay pinawalan siya at ipinatawad sa kanya ang utang. Natapot lumabas ang aliping yaon at nasumpungan ang isa sa kapwa niya alipin na sa kanya may utang na 100 denaryo. At kanyang hinawakan siya at sinabi, at sinakal niya na sinasabi, bayaran mo ang utang mo. Kaya't nagpatira pa ang kanyang kapwa alipin at namanik sa kanya nagsasabi, pagtiisan ako, ikaw ay pagbabayaran ko. At siya'y ayaw at yumaon at siya'y pinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. Nang makita nga ng kanyang mga kapwa alipin ang nangyari, ay namanglaw silang luba at nagsiperoon at sinaysay sa kanilang Panginoon ang lahat ng nangyari. Na magagay pinalapit siya ng kanyang Panginoon at sa kanya sinabi, ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon sapagkat ipinamanik mo sa akin. Hindi ba nga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapwa alipin? Nagaya ko namang nahabag sa iyo? At nagalit ang kanyang Panginoon at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap hanggang sa siya magbayad ng lahat ng utang.
Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ng bawat isa ang kanyang kapatid. Amen. Palakpakan natin at Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, siguro po, nakuha po natin. Amen. Yung ibig sabihin nun. Amen. Sapagkat manamahal, siya po'y may utang na 10,000. Manamahal, ipinatawad ang kanyang pagkakautang ng kanyang Panginoon. Pero siya manamahal na napatawad, mayroon din pala siya mayroon nakautang din sa kanya ng 100 denaryo. Mas maliit pa. Amen? Dahil nga lang magsalubong sila, siningil niya at wala pa nga ding may bayad katulad nung kanyang sinabi sa kanyang Panginoon na pagtiisan muna siya. Pero manamahal, talagang hindi pwede, sabi niya. Amen? Kailangan pagbayaran mo ang iyong utang. Pinakulong, manamahal, at pinagdusahan yung pagkakautang ng 100 denaryo. At nung malaman ng Panginoon, manamahal, ang kanyang ginawa, manamahal, sapagkat sinaysay ng mga ibang alipin, manamahal ang ginawa ng nagkautang ng 10,000 talento, manamahal, ay talagang nagalit ang Panginoon. Amen? Kaya manamahal, sabi dito sa 35, manamahal, gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso ang bawat isa sa inyong sa isa ang kanyang kapatid. Ito naman mahal, patatawarin sa inyong puso. Kailangan pala nagmumula sa puso ang pagpapatawad. Hindi po nagmumula sa nguso. Amen? Hindi nagmumula lamang sa bibig, bagkus manamahal, magmumula talaga sa puso. Makikita po manamahal yung tunay na paghingi ng tawad na mula sa puso pag siya po'y totoong nagpapakumbaba. Amen? Everybody say, praise the Lord. O, tingnan mo manamahal, sabi ng sulatan sa unang Juan, 2:9 hanggang 11, basahin po natin ang talatang ito. Dito sa unang Juan, chapter 2, verse 9 up to 11, sabi po rito, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at natpot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Amen. Amen. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yun na mahal. Pag hindi pala tayo humingi ng tawad sa ating pong napagkasalaan, nabubuhay pala tayo na sa kadiliman. Amen. Hindi pa tayo Kristiyano. Amen. Everybody say, praise the Lord. O sabi dito, mahal, hindi po ako nagsabi, ang banal na kasulatan ang nagsasabi. Sabi dito, ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napuput sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. O, tingnan naman, hanggang ngayon, manumal, nasa kadiliman pa. Ibig sabihin, hindi ka pa totoong Kristiyano. Amen? Kristyanuhan. Kaya pag ang target mo, langit lang, hindi tunay na langit, langit-langitan, ang bagsak mo, manumal, hindi tunay na langit. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi dito sa Yes, ang umibig sa kanyang kapatid ay nananahan sa liwanag at sa kanya'y walang anumang kadahilanang ikatitisod. Kaya mahal, pag umiibig ka pala, manamahal, sa iyo pong kapatid, nagbumula sa puso mo, manamahal, talagang nagpapalayas po yan ng takot. Sabi ng 1 John, manamahal, 4:18, manamahal, ang pag-ibig, tunay na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, sabi ng 11, ngunit ang napuput sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Amen? Kaya minsan, manamahal, hindi na po natin alam yung ginagawa natin. Bakit, manamahal? Kasi mayroon kasi tayong pasan. Mayroon tayong pasan, manamahal. Yung pasan na yan, napakabigat, ayaw nating bitawan. Kaya, manamahal, talagang hindi mo alam yung kalooban ng Diyos kasi ayaw mong pakawalan yung pasan-pasan mo. Amen? Napakahirap kaya yung mayroon kang binubuhat.
Pero pag wala kang binubuhat, manamahal, talagang yung puso mo'y maluwag, manamahal. Talagang punong-puno ng pag-ibig, manamahal God. Sa yung puso, manamahal, talagang makakalakad ka ng ayon sa kalooban ng Malapaynoon. Palakpakan natin ating Malapaynoon. Everybody say, praise the Lord. Ang sabi po sa pang-apat, manamahal, and let us not into temptation, but deliver us from evil. Huwag mo kaming ihatid sa tukso, iligtas mo kami sa masasama. Amen? Manamahal, tapat naman po ang Diyos, manamahal, praise God, na siya po nangako na hindi niya ipapahintulot ng mga tukso na darating na hindi po natin kaya, na hindi natin kaya. Bagkus, pinapahintulot ng Malapaynoon yan, minsan manahal sa atin, sapagkat yan po'y tinitisting lang tayo ng ating dakilang Diyos to become as perfect. Amen? Everybody say, praise the Lord. Yan po'y pinapahintulot ng Diyos, manamahal, na minsan dumarating yung ganyang bagay sa atin sapagkat gusto ng Diyos na maging perfecto tayo. Basahin po natin sa 1 Corinthians 10:13. Unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 13. Hindi dumating sa inyo anumang tukso, kundi ang matitiis ng tao. Natapat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksohin ng higit sa inyong makakaya, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Siya rin po ang gagawa ng paraan, minumahal. Kaya nga pag ikaw nakakaranas ng mga bagay na yan, minumahal, wag kang mababahala. Amen? Gagawa din ang paraan ng Malapaynoon para mailagan mo yung bagay na yan. Amen? Masusolve din po yan, minumahal. Katulad lang po yan ng gulong. Minsan, nandun ka sa ilalim, manamahal, habang mamaya nandun na sa ibabaw. Ibig sabihin, lumipas na, nadaan na. Amen? Ganyan po, manamahal, praise God, ang layunin ng Malapaynoon sa atin. Amen? Hindi lahat puro rosas. Amen? Mayroon din pong tinik. Kaya manamahal, para sabi nga sa Santiago 1:2 at 4, manamahal, para tayo po ay maging sakdal sa harapan ng ating pinakamalpayos. Basahin po natin. Santiago 1:2 hanggang 4. Dito po sa Santiago, chapter 1, verse 2 up to 4. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo nangangahulog sa sari-saring tukso. Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Malapaynoon. Everybody say, praise the Lord. O, tignan mahal, para pala tayo maging sakdal. Piniperfecto lang pala tayo ng Malapaynoon. Amen? Siya rin po yung gumagawa ng paraan para tayo po makailag doon sa mga bagay na yan na dumarating sa ating buhay. Amen? Kaya hindi po natin po kailangan mangamba. Amen? Bagamat talagang tayo po ay minsan nakakaranas ng mga ganyan, pero tapat ang Diyos na nangako sa atin na hindi tayo pababayaan ng Malapaynoon. Siya rin po yung gagawa ng paraan. Amen? Kahit yung iba nga, milyon pa ang utang. Amen? Grabe, manamahal. Tignan mo, yung milyon ang utang, manamahal. O kumbaga, wala na siyang bangkaruti na siya, wala na siyang pamamaraan para mabayaran. Yung complainant, manamahal, alam niyo po, pinagpala ng Malapaynoon yung complainant. Para manamahal, hindi na siya maka-attend ng hearing. Napunta sa ibang bansa yung complainant, pinagpala, yung complainant mo pumunta na sila sa ibang bansa. Ngayon, yung second hearing, manamahal, na kanilang gaganapin, wala na sila. Wala na magko-complain. Kaya nga, na-absuelto, wala siyang binayaran kahit sintimo. Amen? Ganyan po ang kapamamaraan ng Malapaynoon. Marami siyang kapamaraanan para manamahal, marisolba ang mga dumarating sa buhay ng isang tao pag siya po ay nagtiwala sa ating Malapaynoon. Amen? Palakpakan natin ang Malapaynoon. Everybody say, praise the Lord. O, tingnan mo, mahal. Ang sabi nga, manamahal, ng 2:4, unang Santiago 1:2, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y nanguhulog sa saring tukso. Amen? Kaya manamahal, minsan talagang dumarating ito, manamahal,
talagang ito po minsan yung naging patutuo natin. Amen? Pag may mga dumarating sa atin po mga mabibigat na problema, minsan ito yung nagiging patutuo natin para manamahal, mahiyag ang kalwalatian ng Diyos. Amen? Katulad po yung manamahal, sabi ng kapatiran, totoo ang Diyos. Napakabuti ang mahal Panginoon. Bakit manamahal? Imposibleng bagay na mabayaran yung ganong kalaking halaga. Pero ngayon, manamahal, absuelto na, wala na kaming babayaran. Amen? Mapalakpakan ba natin ating mahal Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi nga dito sa 3, manamahal, yamang nalalaman na ang pagsubok na yung pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Manamahal, kailangan manamahal, hindi po tayo manamahal tatalikod kung matindi na po yung pagsubok. Amen? Matinding pagsubok, malaking pagpapala rin ang darating. Amen? Yan po ang asahan mo manamahal pag matinding pagsubok na dumating sa iyong buhay, ibig sabihin, malaking pagpapala rin ang darating sa iyo. Amen? Katulad ng mga patuto ng mga kapatiran na hindi sila natanggap sa trabaho, doon sa ina-applyan nila, talagang medyo nalungkot ng konti, pero may mas maganda palang plano ang malapay noon. Amen? Yung po silang yung binigay ng Diyos na kanila po mga pagtatrabuhan, masusunod na lang yung kabanalan, masusunod nila po manamahal yung pagdalo sa gawain ng malapay noon. Ibig sabihin manamahal, yun po yung magandang plano ng Diyos. At yung kanilang salary, mas malaki pa doon sa unang pinuntahan nila. Manamahal, bagkos manamahal, trinipli pa ang kanilang sahod. Kaya yung lahat ng bagay, para sa kabubuti, magandang layunin ng ating dakilang Diyos sa bawat mananampalataya. Kailangan lang po manamahal, may pagtitiis. Amen? Pero manamahal, pag umurong ka, wala, talo ka. Hindi ka pagpapalain ng ating malapay noon. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Manamahal, yung panghuli, manamahal, praise God. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Manamahal, praise God. Sabi nga, for thine is the kingdom and power and the glory forever and amen. Sapagat iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kalulatian magpakailanman. Sa Kanya lamang yung papuri. Amen? Kailangan sa malapay lang ang papuri. Pag tayo pinagpala, manamahal, kung tayo man po binigyan ng katalinuhan, lahat po yan ay ang papuri sa malapay noon. Amen? Kaya para hindi po madlangan yung ating pong mga panalangin. Sapagkat manamahal, pag nagkaroon tayo ng papuri sa ating sarili, manamahal, minsan magagalit ng malapay sa atin. Amen? Kala natin, yung panalangin natin, nakakaabot pa sa turo ng biyaya ng malapay noon, pero manamahal, hindi na pala manamahal. Bagamat pinagpapala ka sa financial manamahal, pero yung puso mo, manamahal, tumalikod na sa ating malapay noon. Amen? Everybody say, praise the Lord. Basahin po natin, last verse. 1 Chronica 29, 11 hanggang 30. Dito po Pakihanda po yung mga awit. Dito po sa unang Kronika, Kapitulo 29, talatang 11 hanggang 13. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay magpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Amen. Amen. Palakpakan natin ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sa Kanya lamang papuri, manamahal. Kapag pinagpala tayo, manamahal, talagang yan naman po yung pangako ng Diyos sa atin na tayo pagpapalain ng malapay noon. Amen? Dangan nga lamang, huwag natin, manamahal, praise God, babaguhin yung ating paglilingkod sa malapay noon. Amen? Sa Kanya pa rin, lagi ang papuri. Naroon pa rin yung pagtiklop natin nating mga tuhod, manamahal, pagpapakumbaba sa harapan ng ating malapay noon. Everybody say, praise the Lord. Kaya sabi nga dito naman sa nabasa natin, iyo o Panginoon ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang kapagtatagumpay at ang karangalan sapagkat lahat na nasa langit at nasa lupa ay iyo. Iyo ang karian o Panginoon at ikaw ay nagtataas na Pangulo sa lahat. O tingnan mahal, kaya ka pala itinaas ng malapay noon. Kasi manamahal, nakita ng Diyos yung pagsisikap mo. Amen? Ikaw ang nagtataas ng Pangulo sa lahat. Baga ginawa kang manager, ginawa kang supervisor, manamahal,
yan po lahat manamal ay gawa ng Diyos. Dapat nating isipin. Amen? Dapat yan po naman lagi nating isipin manamal kung bakit tayo ngayon may mga sasakyan na, mayroon tayong tahanan na maganda, may mga paupahan na po tayo. Yan po lagi nating isipin manamal, yan po ay bigay ng Diyos manamal. Hindi po yan sa ating kalakasan, hindi sa ating pong katalinuhan, hindi sa ating bisig manamal. Yan po lahat ay nagmumula sa malapay noon. Kayang-kayang bawiin ng Diyos yan pag tayo po'y manamahal, makalimot, magmataas. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya anong gagawin natin, manamahal? Sabi ng 13, kaya't ngayon aming Diyos, kami ay magpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Lagi po manamahal, pasalamatan ang mga biyayang ito na dumating sa ating buhay. Amen? Para ang panalangin po natin, manamahal, laging nakakaabot sa tronong biyaya ng ating pinakamapaisos. Awitan natin malapay na manamahal.